Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw ng ating pagdonobena para sa ating mahal na patron, ang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Isama po natin sa ating mga pananalangin ang mga pasasalamat ni Edna Abrera and family, Vanessa and Billy Hernandez and family, Fung family, Maribic Gahudo and family, Berby family, Alonso Fediles and family, Gemma Guevara, Acosta family, Mirna Labing-Isa and family, Orquico family, Tranchera family, Adrales family, Nelia and Nancy Loberes, Fabileña family, Jacqueline Pasis, Janaira and Jason Lopeson, Cristina Hosen, Nathan and Leo, Nora de la Cruz, Torres family, Gabriel family, Joel Marquez and family. Para naman sa mga kaarawan ni Maria Sara Elizabeth Fung, Kyle Martin and Ivan Emmanuel Fung, Vicente Fung, Gemma Guevara, Joe Hinson Carlenga, Alexa May Carlenga, Emma Vilches, Manuel III Acosta, Delsa Balboa, Marian Coral, Nika de la Cruz, Rolando Torres. Para sa mga kagalingan ni Leonila Eliaga, Christian Mangurali, Joseph Vincent Pasis, Cynthia Marie Torres, Rolando Torres, Sio Song, Adornado Toledo, Concepcion Labita. Para sa mga natatanging kahilingan ni Tim Remy Gahudo and family, Alvin Ted Mary Ann Gahudo and family, Jess Rectra, Jeffred and Nina Pasis at Gina Torres. Para sa mga kaluluwa ni Jacob Sr. and Jr., Wenceslao Serra, Benedicto Sabidong, Ernesto Rustique, Josephine Rustique, Enrica Serra, Cleopas Serra, Mercedes Serra, Norman Masilang, Napoleon, Bernadette, Lisa, Lilia, Felix, Roland, Romel, Clemente, Eugenia, Noel Saniboy, Reynaldo, Leticia, Ernesto, Manuel, Edgar, Esmeraldo, Regina, Cesar, Rodolfo, Ruiz, Boyet, Eduardo, Mario, Rosalina, Filonila, Kay, Rodolfo, Edgardo, Juliana, Cecil, Venancio, Jose, Vivencia, Crisostomo, Siriaco, Ladislao Kisto, Ronald Inigo, Alejandra de la Cruz, Bienvenido de la Cruz, Ronald de la Cruz, Carmencita Ordovesa, Josie Halili, Demetria de Guzman, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang ating mga family sponsors sa gabing ito ay ang mga sumusunod. Abrera family, Pasqua family, Mr. and Mrs. Al and Norma Pariolo and family, Decena Fabileña and family, MUGC family, Fediles family, Mr. and Mrs. Fred and Cheche Limson and family, Gina Karanyagan, Nanay Romualda Hamile family, Guico family, Miss Jenny Mangurali and family, Mr. and Mrs. Makatangay and family, Mrs. Salve and Dagdagan family, Charis Pasqua, Albert Balida and family, Joben and Natalie Pasis, Jason and Janaira Lopeson, Jeffred and Nina Pasis, Jacqueline Pasis, Soriao family, Ma'am Melanie Celeste, Banks Store, Alvin Ted Gahudo and family, St. Alfonso's Catholic School, Lapu-Lapu City, Cordova o Cooperative Catholic School, Patriarca family, Sulit family, Pasale family,
Pia family, May Osano and family, Mr. and Mrs. Jack and Julie Tampos and family, Mr. and Mrs. Rochelle Alilim, Mr. and Mrs. Bobot Apit, Judge Heromina Babing and family, Nida Duyag and family, Megadis and family, Mr. and Mrs. Edna Plaso, Kokoy and family, Mr. and Mrs. Jerome Cabanza and family, Bernadette Castromayor, Imelda Calo and family, Joel and Giluna Degamo, Mr. and Mrs. Liz Malubay and family, Mr. and Mrs. Susan Mutia and family, Engineer Michael Perez and family, Vanessa and Billy Hernandez family, Maria Venice Fung, John Burby, Maricar and Vinson Fung family, Imelda and Ronnie Velardo family. Ngayon po ay babasahin ang rescript at ibibigay ang Certificate of Episcopal Blessing sa ating mga hermano at hermana sa gabing ito. The Roman Catholic Bishop of Caloocan, San Roque Cathedral Compound, A. Mabini Street, corner 10th Avenue, Caloocan City, Philippines. Rescript in forma graciosa. I, Most Reverend Pablo Virgilio S. David, D.D., by the mercy of God and grace of the Holy See, Bishop of Caloocan, do hereby grant Reverend Father Samuel Patriarca, MSc, the favor of extending my paternal blessing in any form to the people of God of Our Lady of the Sacred Heart Mission Station located at Baysa Road, Baysa, Caloocan City, and in particular to the Hermano and or Hermana of the day during the Novena Masses on the occasion of the 7th Foundation Day and Patronal Fiesta of the said Mission Station. Given this 12th day of August 2024 at the Chancery, Diocesan Curia, San Roque Cathedral Compound, A. Mabini Street, corner 10th Avenue, Caloocan City, Metro Manila, Philippines. Signed by Most Reverend Pablo Virgilio S. David, D.D., Bishop of Caloocan, by mandate of His Excellency, Bishop of Caloocan, signed by Reverend Father Gaudioso A. Sustento, Chancellor. Episcopal Blessing, in accordance with the rescript granted on August 12, 2024 by the Most Reverend Pablo Virgilio S. David, D.D., Bishop of Caloocan, I, Reverend Father Samuel S. Patriarca, MSc, confer His Excellency's paternal blessing to Gregorio, Gemma, Gerald, and Jamaica Guevara, Hermano and Hermana, on the occasion of the Novena Mass celebrated at Tahanan ni Maria on September 1, 2024, during the 7th Foundation Day and Patronal Fiesta of Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, located at Baysa Road, Baysa, Caloocan City. Given this first day of September 2024 at the Sacred Heart Mission Station, Baysa Road, Baysa, Caloocan City, Metro Manila, Philippines, signed by Reverend Father Samuel S. Patriarca, MSc, our chaplain. The same certificate is also hereby awarded to Mr. and Mrs. Jerry and Marivic Gahudo, the Hermano and Hermana. And also the same certificate is also hereby awarded to Mr. and Mrs. Teotimo and Remehia Gahudo, the Hermano and Hermana. May we please call on our Hermano and Hermana of the day.
Ikatlang araw ng pagsisiyam sa karangalan ng Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo ngayon ay naisakatlong araw ng pagsisiyam para sa dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus, na may temang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, huwaran ng kadalisayan ng puso't kalooban. Si Maria ay puspos ng kabanalan at kadalisayan. Siya ay nanatiling tapat at mabuti. Nawa sa misa na ito ay ating idalangin na matularan natin ang kabutihan at kadalisayan ng puso ni Maria upang maging kalugod-lugod tayo sa harap ng Diyos. Ang tagapagdiwang ng banal na misa ay si Reverendo Padre Edwin Borlasa, MSc, MSc Philippines, Provincial Superior. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa iyong sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapananatili mong lubos sa iyong pagsusubaybay sa amit at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao,
Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito: ang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng buod natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naayon sa matuwid. Kung ang usap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita, at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawin, hindi siya masuhulan. Upang iyong walang salay, patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkakarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay na parang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinugasan. At marami pang ibang minanang turo ng kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman at mga saro at mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo ng sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang inuutos.
Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpangimbabaw na nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang sa handog sa sakin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupuri at pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang inutos ng tao ay hinuturong utos ng may kapal. Winawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayo ang lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang makakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipan ng nag-uudyok sa kanya na makikiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabaluktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpapapurumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa lahat. Ngayon lang po ako nakabalik dito. Hindi ko alam, bago na pala itong simbahan ninyo. Dali lang, no? Yung last kong pumunta rito ay bodega. Ngayon ay simbahan. So, congratulations dahil napakaganda ng ginawa ninyo. Mga kapatid, ang tema ng ating pangatlong araw ng nobena ay Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Model o siya yung model ng kadalisayan, siyang huwaran ng kadalisayan ng puso at kalooban. Angkop na angkop yung tema natin sa gabing ito dahil ang ating ebanghelyo ay sasabi tungkol sa puso. Ano bang ibig sabihin ng puso? Kadalasan, marami tayong mga misconception kung anong ibig sabihin ng puso. Kapag sasabihin natin ang puso mo ay parang mamon, ang puso mo ay parang bato, ang puso mo ay hindi maintindihan. So ano ibig sabihin ng puso? Kadalasan, ang ating pag-unawa ng puso ay yung physical na puso. Kaya sinasabi natin na ang puso ay parang physical na puso, parang hindi siya angkop na angkop dahil kapag sinasabihan mo ang isang tao, dinidescribe mo ang isang tao tungkol sa kanyang puso, you are not referring doon sa kanyang physical na puso. Kung hindi, ang ibig sabihin ng puso ay the core of his being. Ang malalim ng pagkilala ng kanyang sarili. It is the core of the person.
pinakabuod ng kanyang pagkatao. Ibig sabihin, ng puso ay equivalent sa ating Tagalog na salita na loob, kalooban. So kapag sinasabi mong masama yung loob ko sa iyo, ibig sabihin yung puso mo, yung pagkatao mo ay napakasama. Pag sasabihin mo, ang ganda ng pakiramdam ko dahil maganda ang loob mo, you're very generous, you're very good person, napakagaling mo at na marunong mag-unawa. So you're referring to the person sa kanyang ugali. So again, kapag sinasabi nating puso at kalooban, isa lang yon. And it is referring doon sa buod ng iyong pagkatao. Ang iyong buod ng pagkatao, the whole person, the whole you. So, kung ganyan ang ating pag-unawa, siguro maintindihan natin itong tensyon dito sa gospel na narinig natin. Mayroong tensyon na narinig natin. Sinasabi dito na mayroong tensyon between Jesus and the Pharisees and the scribes. Ano yung tensyon dito? Yung mga Pariseo at mga eskriba, palagi silang nagbabanggit ng tradisyon ng mga Hudyo. Palagi silang nagbabanggit sa kanilang mga batas. At ano yung tradisyon at mga batas? Isa na dito yung paghuhugas ng kamay bago kumain. So tingnan ninyo, napakaliit na bagay, pero sa kanila ay dahil tradisyon, you have to follow. So dito, pag nakita nila si Jesus na kanyang mga alagad ay hindi naman lang naghugas ng kamay. So anong ibig sabihin? Mga violator sila, hindi sumunod sa batas. At alam ninyo, more than 600 na mga batas ang ginagawa ng mga Pariseo at mga eskriba para ipapatupad sa mga tao, para susundin pa sa mga tao. Kaya dito, sabi ni Jesus na sa kanila na hindi naman ako lumabag sa batas. Hindi ako lumihis kung ano yung tradisyon. Pero may mga panahon na ang isang batas, ang isang tradisyon ay hindi na aangkop doon sa panahon. Siguro noon ay napakahalaga niyan. Pero may mga panahon na there are greater values kaysa batas na yon. Halimbawa, yung paggalang, yung forgiveness, yung pagmamahal, yung paggawa ng mabuti. So ito ay higher values na more than sa paghuhugas ng kamay. So bakit very particular sila sa mga minor gestures sa kanilang pagkain, sa kanilang paghugas ng kutsara, sa pag-iinom o ano pa man yung mga gamit nila, pero hindi nila ginagawa ano yung karapat-dapat nilang gawin sa mga taong nangangailangan. So dito nagkakaroon ng tensyon dahil si Jesus ay hindi siya lumabag sa batas kung hindi kanyang pinaunlad at binigyan ng buhay ang mga nasimulan ni na Moises, yung Torah na ginagawa nila yung pagplastar para madisiplina ang mga tao dahil mayroong tinuturo si Jesus na more than what they taught them. So dito nagkakaroon dahil ng tension dahil yung nasanayan ay ito na yung nasanayan, bakit baguhin mo? Ito na yung dati, bakit pakialaman mo? So nagkakaroon sila ng hindi magandang pag-uunawaan dahil very literal ang kanilang ginagawa. Kaya sabi ni Jesus, hindi naman nanggagaling diyan sa mga yung puso yung mga hindi naman nanggagaling sa yung mga ginagawa na diyan nagkakasala ang tao. Hindi yung lumalabas sa kanyang bibig, yung pagkakamali niya, kung hindi ang galing sa kanyang kalooban. Ano yung galing sa kanyang puso, sa kanyang kalooban?
Yan ang nagpapakita ng totoong pagkatao niya. So dito, sila sabi, kumusta ang puso nito mga Pariseo? Magpangimbabaw, magpakunwari. So dito ay hindi nila nagugustuhan dahil totoo na yung mga iskriba at mga Pariseo, they were using the law to oppress other people, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Hindi na nila mararamdaman dahil sila ay manhid na. Hindi na sila matatablan ng awa. Hindi na sila matatablan kung ano yung sitwasyon ng ibang mga tao. Hindi na nila mararamdaman dahil nasanay na sila ng batas ay ginagamit para sa kanilang sariling interes. So mga kapatid, ang buhay natin, yung ating panahon natin ngayon ay parang ganun din. Minsan may mga taong nag-i-insist na ito yung dapat susundin natin. Ito yung ang ating nasanayan, kaya huwag baguhin. Pero sa iba naman ang anggulo, may mga tao rin nagsasabing, hindi na yan angkop. I-evaluate natin, i-assess natin kung uubra pa ba yan. Ito ba'y nakakatulong sa mga tao? Ito ba ay nagbibigay ng kabutihan sa lahat? Ito ba ay maraming nakakapakinabang at mahigit sa lahat, ito ba'y nanggagaling sa Diyos? Kasi kapag ang mga sinusunod natin ay nanggagaling lamang sa gawa ng tao, hindi natin dinidiscern kung ito ba'y galing ng Diyos, kaya dito magsisimula ang mga tensyon sa mga community. Dito nagsisimula yung hindi pagkakaunawaan dahil hindi tayo natututo paano magkakaroon ng transformation ang mga batas, ang mga tradisyon para sa kabutihan. Kaya po, kapag sinasabi nating, pag tinatanong ang ating puso, kumusta kayo? Kumusta ang puso mo? Mapayapa ka ba? Okay ka ba? Okay naman. O paano mo i-describe yung puso mo? Ay, yung puso ko ay kumukulo. Bakit? Galit ako sa aking mga kapitbahay. Galit ako sa aking mga kasamahan sa aking trabaho. So, ibig sabihin, yung puso mo ay hindi dalisay. Yung puso mo ay hindi peaceful dahil hindi siya napalagay. Dahil ang nasa loob ay, ang sinusunod ay ano yung nasanayan, pero hindi nakapagbibigay ng kalayaan na siya ay ma-express sa iba't ibang bagay na magkakaroon siya ng kalmadong pagdisposasyon para sa kanyang sarili at para sa lahat. Kaya angkop na angkop yung ating tema nitong pangatlong nobena natin sa ating mahal na ina. Dahil sinabi natin, Berhen sa mahal na puso ni kabanalang puso ni Jesus, huwaran ng kadalisayan sa puso at kalooban. Si Maria, alam natin, na dami niyang mga encounter sa mga sitwasyon noong siya ay tinawag sa Diyos. Mula noong Annunciation, hindi niya mapalagay ang kanyang sarili. Bakit siya ganito yung sinabi ng anghel? Noong nagsabi siyang yes, ganun din dahil naranasan niya yung tension sa kanilang mag-asawa doon sa pag-persecute sa kanila. Noong si Jesus ay nasa ministry na niya, ganun din. Hindi siya mapalagay dahil sumusunod siya ano yung tawag sa Diyos sa kanyang anak. At kahit doon sa paanan ng krus, ganun din. Nandoon siya, puno-puno siya ng tension, pero dalisay ang kanyang puso. Very pure ang kanyang puso dahil naipaubaya niya sa Diyos ang anuman ang mangyayari sa kanyang anak, anuman ang mangyayari sa kanyang sarili. Si Maria ay sold out na. Sabihin niya, okay lang kung ako ay magdurusa. Kung makita ko yung aking anak na pinahirapan at pinatay, ito ay kalooban ng Diyos. Masaya ako na sumunod sa Diyos. Kaya tinatawag siyang may dalisay na puso, no? Pure of heart. Pure. Hindi walang stain.
pure heart. Ibig sabihin, anumang bagyo ang darating sa buhay niya, she was always ready to face it dahil ang Diyos ang kaniyang palaging kasama at ang Diyos ang kaniyang pinupuntahan sa lahat niyang mga ginagawa. So mga kapatid, itong ating pagdiriwang ngayon sa ikatlong nobena natin, nobena misa, para sa ating paghanda sa pagdiriwang natin sa ating kapistahan. Isang malaking hamon po ito sa atin na kukumustahin natin ang ating mga puso. Mapayapa ba ang ating mga puso? Ang ating mga puso ay dalisay ba? Kumusta yung loob natin? Okay ba? Hindi ba siya nagkumukulo? Ang ating kalooban ba ay handang tumulong sa iba? Handang tumanggap ng iba't ibang mga uri ng mga pagbabatikos sa atin? O kaya ang ating mga puso ay hindi pa mapalagay? We have the tendency to control other people. Mayroon tayong mga ugali na gusto natin ang lahat ay nating gusto ang masusunod. Kaya kahit sa mga pamilya ay hindi ito maganda na mga nangyayari dahil we want to control everything. Hindi natin binibigyan ng kalayaan ang lahat ng mga membro sa pamilya para maipalabas ang kanilang mga adhikain, ang kanilang mga damdamin dahil gusto natin ang lahat na tayong lahat ay ang masusunod. So mga kapatid, ito ay napakagandang tingnan natin na si Maria ang ating modelo. Katulad sa atin, ganun din ang kaniyang naranasan. Pero she was able to control herself. Alam niyang i-direct saan siya papunta. Alam niyang tanggapin ang mga challenges sa kaniyang buhay dahil ang kaniyang trust, ang kaniyang tiwala sa Diyos ay napakalalim na kahit ano pang pagyayanig ay siya ay dalisay pa rin ang puso at mapayapa. So ipatuloy natin itong ating pagdiriwang. Naway tulungan tayo ng ating mahal na ina. Naway palagi siyang gumabay sa atin. Siya na ating ginagawang patron. Siya ating ginagawang uliran. Naway sa pamamagitan niya, ang Diyos ay magbigay sa atin ng biyaya, ng kadalisayan, ng tunay na puso na marunong magmahal, marunong magpatawad, at marunong umunawa sa ibang mga tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinalala sa atin ngayon ng mabuting balita ang dakilang kahalagahan ng paglinang ng tamang saloobing moral at ng pagsunod sa utos ng Diyos. Bunsod ng pananalig sa Kanyang pagmamahal sa atin, manalangin tayo at ang ating itutugon. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo.
Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga magulang, naway turuan nila ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng salita at mabubuting halimbawa, at naway ang kanilang asal ay tuwinang gabayan ng utos ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, nawa sa tulong ng mahal na Birhen, ay magkaroon tayo ng dalisay na puso't kalooban. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ang lahat ng mga yumao ang tunay na kapayapaan sa tulong ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang mga family sponsor at mga hermano at hermano mayor, naway pagkalooban sila ng mga biyayang kanilang kinakailangan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang kahilingan ng iyong angkan, panatilihin mo nawa kami sa iyong pag-ibig habang pinagsisikapan naming mabuhay ayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain na ito ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos ng pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap ng pananagutan ng iyong mga pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito pang para sa amin, ay maging katawan at tugon ni Jesucristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na malaging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Nasa inyo at sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Tumayo po ang lahat. Yes.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at sa Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na asang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay magbigayan at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo na po tayong lahat. Kangahanga ang lasapin ang pagkupkop mo sa amin, ito'y iyong inilihim, lang dito'y pakinabangin tanang sa iyo'y gumigiliw. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin ay madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig naming sa kapwa-tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang maging malapit ka sa... Binahaginan kanya ng kanyang kalwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Birhen ng banal na puso ni Jesus,
Makiupo po muna tayo para sa ilang pasasalamat at mga paanyaya. Pasalamatan natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang lay Eucharistic ministers, Ministry of Usherettes, Greeters and Collectors, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB Live streaming, at sa ating lahat po na nandirito ngayon. Pasalamatan din natin ang sponsor ng misa ngayon, ang St. Joseph Chapel. Bukas po, ang susunod na sponsor ay ang Kapilya ng Birhen ng Lourdes. Pasalamatan din natin ang mga family sponsor, gayon din ang ating mga hermana at hermano mayor sa gabi na ito na sina Mr. and Mrs. Chotimo and Ramia Gahudo, Mr. and Mrs. Jerry and Marivic Gahudo, Gregorio, Gemma, Gerald, and Jamaica Guevara. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Edwin Borlasa, MSc, at si Father Bayos from Papua New Guinea. Paalala at paanyaya. Sa darating na September 8, 2024 ay ating ipagdiriwang ang kapistahan ng ating patron, ang Our Lady of the Sacred Heart, at kaalinsabay din po nito ay ang ika-7 taon na pagkakatatag ng ating mission station. At bilang pagpaparangal sa ating Birheng Maria ay atin pong ginaganap ang pagsisyam o pagnonobena sa Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Sa bawat araw ng nobena ay magkakaroon po tayo ng family sponsors, Hermana at Hermano Mayor. Nawa po ay ating suportahan ang mga gawain na ito. Bukas, September 2, 2024, Lunes, ang oras ng ating pagdarasal ng nobena ay sa ganap na ika-6 ng gabi at susundan ito ng banal na misa sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi. Sa September 8, 2024 ay ang dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Ang misa konselebrada ay sa ganap na ika-9 at kalahati ng umaga sa Woodcraft Bayanihan. At pagkatapos ng misa ay ang lahat ay tutungo sa Bayanihan Covered Court para sa ating salo-salo o barrio fiesta. Pagsapit ng ika-1 at kalahati ng hapon ay atin namang uumpisahan ang programa sa pamamagitan ng mga palarong Pinoy. At sa ganap na ika-4 ng hapon ay atin namang gaganapin ang bingo for a cause at parapol, at susundan ito ng gabi ng pasasalamat. Mayroon po tayong mga inimbitahan na iba't ibang banda para tumugtog sa gabi na ito. Ang lahat po ay inaasahan na makiisa at makisaya sa araw na ito. Ang mga raffle ticket ay ipamimigay sa mga magsisimba sa ating mga nobena misa, at ito ay irarapol sa araw ng kapistahan. Paalala po na pagkatapos ng misa ay inyo pong ihulog ang mga raffle ticket sa box sa entrance ng ating simbahan. Mamaya po pagkatapos ng misa, ang lahat po ay inaanyayahan na makiisa sa ating BEC Night at magkakaroon po tayo ng maikling programa at mga parapol. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Si Father Payos po ay isang MEC na pari. Kasama namin from Papua New Guinea. Siya nandito sa Pilipinas ngayon para mag-further studies.
mag-aral sa Ateneo de Manila University. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang inyong karunungang magdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong magsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos. Patnubayan ang inyong paglakad sa daanang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin ang banal na misa, humayo kayo, taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.